Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Si Attorney Claire Castro talagang may banat. Okay? May banat dito. Sa pambansang baba ng Pilipinas. Salamat po kay Robinson, Sad Adventures TV. Salamat po sa pag-like. Okay. Kay Emilia Marteja, shoutout po. So, ito na. Bigyan na po natin ito ng reaksyon. In a way, nagulat sila na hindi nila inakala na magtutuloy-tuloy yung kasinungalingan ni Senator Amy laban sa kanila. So, syempre kapatid, nakakagulat naman talaga na ganun. Wala na, no? Talagang ipinush na po nila yung pagbanat nila kay PBBM, paninira. Kasi feeling ko mga pre, ito na yung huling alas nila. Alam niyo bakit? Sa December may mga mawawarant na mga senator na DDS. Mawawarant na po sila. At no bail po yun, di umano. Yung kanilang mga kaso. So, ang gagawin yan, magtatago na yung mga yan. So, ang matitira po sa Senado ngayon, yung mga yung mga kalyado na ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ang Senado ay muling titino. Si Bato nga, nagtatago na diba? So, ang Senado muling titino. Kaya, pinush na po nila yung paninira ngayon kay PBBM para mapabagsak nila kasi December hanggang December na lang po sila. Naku! Ang 10,000 likes na ako. Grabe, no? Oo. Ang ina, niluloko mo naman ako eh. Wag mo naman ako lukuhin. Hanggang December na lang po. Sabi na Rimulya, ganun din. May mawawarant na sa 16. Si PBBM, sa December din. Sabi niya, hindi nga, bawal nga sila magpasko eh. Walang Pasko. Etong kaya yung mga alas nila ngayon, tinutudo na nila. Yung kanilang mga, kunyari, galit na galit sila. Ibinubuhos na nila, kunyari. Diba? Pero wala eh. No effect pa rin eh. Sinabi na ni Ping Lacson ang nag-utos Zaldico. Re-reactionan din natin yan. Hahanapin natin mamaya yung video. Okay? Tuloy tayo. Sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe, mag-subscribe na po kayo dyan. Wait lang. Ano ba yung kanina? Ito. Okay na to eh. Tuloy tayo dito. Sa isang peace rally na ang intensyon ay kalabanin ang katiwalian. Pero ang ginawa ni Senator ay... Okay, sabi dito, okay lang yan. Wala din naman Pasko ang INC. Di, kung sino man yung senador na INC na makukulong, kung wala silang Pasko, siguro naman may bagong taon sila. Ang tanong, makakapagbagong taon ba? Oo. Pero sa kulungan. Ay, kinakalaban niya ang sarili niyang kapatid, hindi ang katiwalian. Mukhang nagpoprotekta pa siya. Yun nga. Dapat ang binabanatan mo, yung katiwalian, yung totoong magnanakaw na si Zaldico. Diba? Sabi ni Excited, great din, tumahimik ka. Alam mo, hindi po ako tatahimik na puki ng ina mo ka. Inutil ka. Talagang adik ako. Adik ako sa pagbanat kay Digong. Tingnan mo, sa kakabanat ko kay Digong. Nakulong ang tatay mo! Nagganyan sa kulungan, putang ina, nakulong na ako dito sa dahig. Putang ina talaga, dapat hindi na ako nagyabang noon. Ang yabang ko kasi mahangin ako. Diba? Ano, sunog ka na? Asan ka na? Buhay ka pa! Saan na yung nag-comment dyan? Kawawa naman. Uy, huwag niyong tustahin. Hayaan nyo lang. Gusto ko na hindi ko naman sasakpan yung damdamin nila. Kanti lang. Mukhang nagpoprotekta pa siya?
sa mga kaalyado na maaaring tamaan ng pag-iimbestiga. Yun nga eh, imbis na protektahan imbis na mag-focus siya doon sa mga magnanakaw, yun yung dapat idikdikin. Si PBBM yung dinikdik. Tapos yung magnanakaw, kinampihan. Doon po sa pag-uusap ninyo, ito po ba'y harapan, via phone call? Paano po yung naging usapan ninyo with the President? How is he emotionally? Paano niya po itinitake ito? Kasi kung sa ibang tao, parang madali yata yun. Pero ngayon, galing mismo sa kapatid niya eh. Yes, oo. Ang Pangulo, mahinahon. Ang Pangulo, alam naman niya noon pa kung paano siya siraan ng kanyang kapatid. Pero wala tayong nadidinig na negatibo na nagmumula mismo sa bibig ng Pangulo. Ito, may tanong dito. Ballpoint, tanong ko lang, makakabangon pa ba ang mga Duterte sa politika? Kasi parang kulilat na. Kulilat na po sila. Kapag wala pong bayad sa mga, hindi po sila nagbabayad sa mga rally, tingnan nyo, nilalangaw lang po sila. Diba? Nilalangaw lang po sila. So, pero pag nagbabayad po sila, marami sila. Kasi wala namang pakialam yung tao sa awayan nila. Iba, importante, makakuha lang ng pera. Diba? Naalala niyo last year pa yata yun, may mga kinuntin tayo na nag-aabutan ng pera. Diba? Nag-aabutan po sila ng pera. So, yung mga Duterte, malabo na pong makabangon yan. Tandaan niyo po yan. Yan po yung ilagay niyo sa isipan niyo. Diba? Kasi sinusuka na po sila ng taong bayan. Imagine, loyalista, sinusuka ang mga Duterte. O mga dilawan, sinusuka ang mga Duterte. Ilan lang ba sila? Sabi nila 32 million sila, pero nung nag-rally sila, wala pang 5,000, wala pang 10,000, wala pang 20,000. Asa na yung 32 million? Meron ba? May 32 million ba? Nasaan na? Ako yung nagtatanong. Diba? Tuloy natin. Hindi lang nagustuhan kasi hindi naaayon eh. Hindi naaayon sa gusto ng Pangulo na magtuloy-tuloy ang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at infrastructure. Dahil ang gusto yata lumalabas si Senator Amy, paalisin ang Pangulo sa pwesto, sa posisyon. Kasi pag, kung natatandaan nyo si Amy Marcos ay humihiling kay PBBM pero hindi na pagbigyan. So, ang diskarte ngayon ni Amy Marcos, pababain si PBBM para si Sara yung pumalit para lahat ng hiling ni Amy Marcos at lahat ng kanyang baho, makuha niya. Mapagtakpan yung baho at yung hiling makuha niya. Okay, yun na. O, diba? Kasi, may bagman siya sa DPWH. Kaya nga nag-ingay bigla si Amy Marcos para matakpan yung kanyang baho. Pero lalabas at lalabas yan. So, hindi ito dapat mangyari dahil kapag nawala ang Pangulo, sino ba ang balak ipalit ni Senator Amy sa posisyon? Sino? Yung si Sara Duterte, the Travelers. Diba? Travel eh. Ang vice-presidente? So, ano mangyayari kung vice-presidente ang papalit sa Pangulo? So, wala. Bagsak yung bansa. Back to zero. Okay? Balik tayo sa dati. Ang bigas maging 80 na naman. Ang bigas maging 90 na naman. Diba? Ikaw na lang kaya? Ako na lang. Walang problema yan. Ako na lang. Or di kaya si Atty. Claire na lang. Sige, pagbibigyan kita dyan. Magtutuloy-tuloy kaya itong pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects na to? Lalo na kung ang tatamaan naman ay kanilang mga kaalyado. So, nakakataka lang na para nagpapagamit si Senator Amy dahil ba sinabi ni... kasi si Amy Marcos, di ba? Aso. Kung may lalaking aso sa Senado, meron din babaeng aso. Anong ibig sabihin nun? Kung taga-aw-aw ba? Taga-aw-aw. Diba? VP Sara noon, ni VP Sara na hostage siya ng vice-presidente hanggat hindi napapalaya ang kanyang ama. Sabi niyo po... Imagine, sinabihan ka ni Sara nun,
Harap-harapan, naka-smile ka lang, wala kang magawa, pahiya ka. Ang tingin pala sa'yo, hindi tao. Hindi tao ang tingin sa'yo ni Sarah. Grabe. Ang Pangulong Marcos ay mahinahon dito sa pagtanggap sa naging pahayag ni Senator Amy. Ang First Lady, kamusta po? Ganun din po. Mahinahon. Mas lalo mahinahon. Oo. Mas lalo mahinahon. Tahimik lang naman po ang First Lady kasi ano sila eh. Edukada eh, di ba? Oh. Kalma lang sila pareho, Yusek. Hindi naman po kasi kailangan na maging Ang sabi dito, amo mo, adik boy. Adik pala yung amo ko? Amo ko? Wala kasi akong amo eh. Yung amo ko, si YouTube lang. Sige na. Sige na. Aminin ko na. Aminin ko na. Aminin ko na. Ma, lagi na lang akong Aaminin ko na na yung aking amo ay adik. Yung aking amo ay bangag. Aaminin ko na po. Sige, para matapos na. Palagi yung sinasabihan sa akin. Sige, ako'y aamin na yung aking amo ay bangag. Kaya panoorin natin to. Ito yung amo ko na bangag. Activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamoriwana ako eh. Nagmamoriwana ako eh. Kasi 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 nagmamoriwana ako eh. Nagmamoriwana ako eh. Kasi nagmamoriwana ako eh. Moriwana ako eh. Moriwana ako eh. Para magising. Yun yung totoo kong amo. Amo ko to. Amo ko yan. Adik. Ano? Okay na. Solved na. Umami na si Bullpoint Man na yung amo niya. Adik. Ano ba? Ano na? Adik yung amo ko. Diba? Ikaw, adik ka rin. Oo, pareho kaming adik ni Digong. Ano ka ba? Hindi mo mahala. Pareho kaming adik ni Digong. Alam mo ba nung araw, yung tinitira namin, marijuana? Diba? Kami yung nag-aarapan pa nga kami. Diba? Totoo talaga, adik di ay siya. Kawawa naman, bansa natin. Kawawa talaga dahil adik si Digong. Grabe yung ganyan namin, Binuga namin ngayon sa kapre. Salamat tatay ha. Ano, mga didiles? Tuloy natin. meltdown. Hindi kailangan magmura sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Hindi ganun yung kanilang ugali. Pero kailangan kalabanin ang fake news. Yes, at agree po ako doon na ang fake news ay talagang dapat wasakin, dapat kalabanin. So, anong komento nyo sa video ito? Comment down below mga pre. Para naman mabasa po natin yan. Next topic po tayo mga